Good evening, everyone. Once again, welcome to our live stream on Facebook. I am Brad Alvin Gitamondok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, and tonight we will discuss a topic, the one I posted on my Facebook wall. The topic is drinking wine normative for Christ and the Apostles, and also with the Christian Church according to the Bible and the teachings of the Church? So we will discuss this very important matter. But before beginning to delve on this very controversial issue, let's open this with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us to heaven, especially those who need most of your divine mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, good evening. Now, Facebook, merong debatihan sa mga grupo ng mga Katoliko. Itong pinamunuan ni Father Darwin Gitgano, isang paring Katoliko na taga Loon, Bohol. He is the parish priest of Loon, Bohol. And together with other Catholic apologists or CFDs like Wendell Talibong, Paul Alima, and many others, including people from Manila. Tapos against the MCGR, grupo ni Ginoong Eliseo Soriano, Members Church of God International. Ang nakakalungkot po dito, mga kapatid ko, mga Katoliko, at kahit sa mga brothers and sisters natin who are separated from us, from the Catholic Communion, mga Protestante, ay nagkalubuan dito ukol sa temang ito na ang ating Panginoong Kristo daw at ang mga apostol ay umiinom ng alak. Parang ipinalabas ito nila na si Kristo ay manginginom din ng alak at ang mga apostol. Kasi nagpalabas ang MCGI, Members Church of God International or ADD, ang dating daan ng grupo ni Eliseo Soriano, ng mga pictures na uploaded naman ni Darwin Gitgano doon sa Facebook account niya na umiinom siya ng alak, ng beer. Napansin ko lang, Father Darwin, with due respect to you, kung ano man ang ginagawa mo dyan na halimbawa, nagiinom ka, sana pwede hindi mo i-upload dyan sa Facebook account mo. Kasi that is scandalizing eh. Why? Kahit gaano pa ka well-intentioned yung pag-inom mo, kasama yung mga parokyano mo at ibang mga CFD yan, dyan sa Loon, Bohol at sa Tagbilaran, eh minamali pag-interpret sa ibang mga tao, lalo ng mga kalaban natin na hindi Katoliko. Kaya still as scandalizes. Ikaw pare ka eh. Hindi mo pala alam, Father Darwin, na sa Biblia, bawal sa pari mag-inom? O basahin natin dito sa Biblia. Let us read the Bible sa Old Testament, dito sa Ezekiel chapter 44, verse 21. O, unahin mo natin ng Leviticus sa Old Testament Law of Moses. Are priests allowed to drink wine? Basahin natin dito, Leviticus Kapitulo 10, King James Version, talatang 9. Father Darwin is a Catholic priest. Parang inalabas niya, dinidepensa yung pag-iinom ng alak, ginagamit pang talata sa New Testament, alleging that Christ is a wine bibber or a drinker of wine, and also follows the apostles. Kaya nga siya, parang siya ring model na uminom ng alak. Dinidepensa niya ni Darwin Gitgano yung mga pictures yung upload din niya sa Facebook. Father Darwin, taliwaso yan sa mga tinuturo ng Simbahang Katoliko. I will read later the CCC, Catechism of the Catholic Church. Ibig sabihin, hindi ka pala nag-aaral ng CCC at ng Biblia, mula ng Old Testament to the New Testament. Tapos diretso ka ng World Bible Study, World Bible Expo for Catholics. Baga buong sanlibutan, gusto mong papanoorin na ikaw yung modelo, yung aral mo, saka yung asal mo at saka yung ginagawa mo sa buhay mo.
Is that normative for Catholics? Mga MCGI, the Roman Catholic Church, yung that is not the official doctrine on discipline, even on discipline, sa Roman hierarchy, composed of our Pope and bishops. That's why mga Katoliko ko mga kapatid, madalang lang kayo makakita ng obispo kahit pesta umiinom ng beer kahit isang bote. Basta bishops. Kasi nandito yun sa Biblia eh. Ito si Father daw rin pare pahiparaging obispo, napareport dyan sa Loon Bohol, araw-araw umiinom, lalo na pag weekends. Tapos nagmimisa ka Father daw rin, pagkagabi umiinom ka ng beer. Baga minix mo yung dugo ni Kristo, yung ininom na mong wine na turned into the blood of Christ sa misa na minimisa mo during the day, tapos pagkagabi i-mix mo ng beer or other wine. Kung totoo naman yung report na yan ay masama yan, Father Darwin, dapat baguhin mo yan. You are not making a good impression here on Facebook or anywhere else. Ang dami kasi ng Facebook upload mo na pics mo eh. Baguhin mo yan. You should make a formal public apology. After this my Bible Expo, dapat mag-apologize ka. Otherwise, I will report you to the bishops 30 days again from this day. Kasi lalabas kasi ito mga kapatid kong mga Katoliko, he will be a model for all the world kanya eh. Tapos dinidepensan yung pag-inom ng alak. Ginagamit pang pangalan ng ating Panginoon Kristo at ang banal na kasulatan para i-justify yung ginagawa niya, yung picture niya na uminom siya ng beer. O bago tayo pumunta dun sa picture, one by one na picture para maalam natin kung talagang tama ba o nasa lugar ba yung pag-iinom nila, tama ba kadami yung ininom nila, is it really based on the scriptures or the teaching of the church, sa kadami ng inom nila doon sa picture, based on the picture, pati yung makasama nila. We will discuss it later specifically para makita talaga natin, malantad natin na it is indefensible in the sight of God and of men. Pare ka eh, tapos idepensa mo. Ibig sabihin, idepensa mo sa mga CFD na kasama mo, mga Catholic apologists, lalabas, yun pala ang turo ng Simbahang Katoliko. Are you representing the Catholic Church? Can you show me the bishop delegation from Bishop Alberto Abet Uy of Tagbilaran? O ni Bishop Medroso? Can you give us the written delegation that you represent the Catholic Church sa World Bible Expo mo? Sana mahiya ka, Father Darwin, pare kang tao. Tapos hindi mo, maraming talata sa Biblia, hindi mo alam. That I will also expose your inconsistency together with Wendell Talibong. Nung dinipensa nyo, bakit si Kristo, mahabang book, you quoted a scripture in the Old Testament. Tapos naman, pick and pick lang pala kayo, hindi nyo pala tinatanggap ang buo. We will delve into that later. Kasi controversial yung ginagawa ni Darwin Gitgano ng Team Maria. O Leviticus Kapitulo 10, talatang 9. Sabi dito, Leviticus chapter 10, verse 9, King James English Version. And the Lord spake unto Aaron, saying, Do not drink wine, nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations, and that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean, and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord hath spoken unto them by the hand of Moses. Leviticus chapter 10, verse 8 to 11. O basahin natin sa Tagalog version. Let us read the Tagalog version, ang dating Biblia. Kaya, sa punto na sa pare, hindi dapat uminom ng alak sa publiko, bukod dyan sa alak na ginagamit sa Santa Misa mismo, kasi by your consecration, you know for a fact, Father Darwin Gitgano, but by the Catholic doctrine and the dogma of transubstantiation, when you already bless the cup, meaning the wine there is substantially turned into the blood of Christ, is that it does not remain in substance to be wine, but it's already the blood of Christ. So walang question dahil ang ginagamit ng mga pare sa buong sanlibutan, nagmimisa sila sa tupapat mga obispo, na it is wine because it is not already wine but the blood of Christ that the priest and the bishops and even the Pope is drinking in Holy Mass. Pero itong ginagawa ni Father Darwin sa picture, hindi naman misa beer talaga.
Red Horse at saka San Miguel Beer nga Grande at Pilsing. At meron pang sigurong wine at may kakaibang bote doon eh. Tapos inaano niya, ina-upload niya sa Facebook, hindi man lang siya mahiya. Father Darwin, please makinig ka naman dito sa Biblia. Tinitingnan mo kasi si Brother Alvin Gitamundo, parang pagtingin mo sa sarili mo, kay pare ka, mataas ka na. Mataas ka ba? You make yourself unholy? You make yourself unclean? Hindi ka dapat pare, magganyan ka, umiinom ka ng mga alak. Tapos i-upload mo pati yung video, no? Nag-video kayo ni nung convert na si barkada mo yun eh, kakuntsaba mo yun, si Alfie Angeles, tapos si Manarista. Tapos ganyan bang uri ng pari na as a product of a seminary, ikaw Mr. Alfie Angeles? Mataas kayong tingin sa sarili nyo dahil mga pari ka to seminarista, but you scandalize the whole church. Hindi na kayo nahiya sa salita ng Diyos. Kung mahiya man kayo, hindi kayo nahiya sa amin ni Brother Ramon Gitamundo, Chief Roman Catholic Apologist ng Simbahang Katoliko, delegated by the bishops, at least man lang sa Panginoong Kristo, sa kanyang salita dito sa banal na kasulatan, mahiya naman kayo. Unang talata pang bagsak ka na eh. Pati na rin sa mga paring umiinom in public. Sana mga fathers, reverend fathers of the Roman Catholic Church, nakapanood kayo dito, huwag kayong uminom ng mga alak na hindi banal. Tapos dyan pa sa kumbento, tapos maraming bote, marami pa kayong barkada dyan. Sana naman, kung uminom kayo, huwag nyo i-upload sa Facebook at gumawa ng video nyo dyan, tapos i-upload nyo rin sa Facebook yung video nyo, o ipamigay nyo sa mga kasamahan nyo sa parokya. Sana naman mga pari, kasi pag nakita kong pari, ito si Reverend Father Darwin Gitgano, though I still respect him as Father Darwin, I will report him if he will not make a public apology dito sa Facebook 30 days from now, para magkausap pa kayo muna kay Maria, yung paninindigan yung wala sa Biblia at wala sa Catechism of the Catholic Church. Sarili nyo lang interpretasyon eh, minamali yung kahulugan. Anong kaibahan nyo sa MCGI na sinasaway nyo at sa mga Iglesia ni Cristo at sa mga protestante sa programa nyo na punto por punto, World Bible Study? Tapos pala yung mga talata ng Biblia, pinipilipit nyo rin sa pagdepensa nyo sa aral nyo yan, sa asal nyo yan, at sa mga ginagawa nyo sa buhay nyo na pag-inom at pag-iinom ng alak at paglalasing. Kung may katotohanan ng MCGI niya, sabihin na lasinggero kayo eh. Kasi makita naman dyan sa dami ng inom nyo. O dito tayo sa Leviticus 10, 8 hanggang 13. Leviticus chapter 10, verse 8 to 13. Ang dating Biblia, King James Tagalog Version. At sinalita ng Panginoon kay Aaron na sinasabi, si Aaron isang pari, huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man. So, this means any kind of wine, any type of wine, except the wine at Mass. Kasi that is given by Christ in Matthew 26:26 to 28, Luke chapter 22, verse 17 to 22, Mark 14:24 to 26, and many verses in the Bible. 1 Corinthians 10:16, 17, 1 Corinthians 11:23 to 27, the letters of St. Paul to the Corinthians. Maraming talata yan. When Christ said, this, the cup of wine, is the blood of the New Testament. Oh, that's why we have a doctrine or dogma of transubstantiation that is exempted. Konti lang naman yan sa kopa eh. Hindi naman yan na nag-iinuman to enjoy the wine. That is sacramental wine turned into the blood of Christ. Pero dito yung ibang wine, yung secular wine, yung nasa labas, mga beer, mga tanduay, mga Red Horse, mga emperador, at ano-ano pa dyan, kahit red wine. Kasi kung maraming red wine, ilang shot mo makainom ka na ilang baso, nakakalasing yung red wine. Kahit anong wine for that matter. Lalo na beer, na Red Horse. Leviticus 10, 8 hanggang 13, at sinaldi at mga Panginoon kay Aaron na sinasabi, huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man. So, any type of wine ito, kahit alak na hindi masyado nakakalasing, o bawal, o inom ng alak o ng matapang na inumin man, may salitang man eh, meaning any wine. Ikaw ang iyong mga pari din, pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan, o kung sa Old Testament pa, magmimisa sila dito, papasok sa tabernakulo ng kapisanan, upang kayo'y huwag mamatay
magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi. Oh, this is a forever statute for the Levitical priesthood in the Old Testament. Sabi ng Diyos dito. Kayo, Father Darwin, pari din kayo, kahit nasa New Testament kayo na pari, the same applies to you kasi magmimisa kayo. Dapat hindi kayo lasing o nakainuman ng wine sa labas. Halimbawa, beer, inom ka ng beer. Tapos magmimisa ka. O lasing ka konti, tapos mamayang hapon magmimisa ka. Bawal din yan. Kasama rin dito, you will be in a state of sin. Naging marumi ka, unholy ka, tapos papasok ka sa altar ng Diyos. Parang modernist priest ito si Father Darwin. May nareklamo sa akin ng mga traditionalist Catholic. Brad Alvin, pakisaway mo naman yan si Darwin Gitgano. Bakit, Brad? Modernist ang dating niya, nagtitiktok pa yan sa pangunguros. Kaya tuloy, wala nang maniwala sa ating mga traditionalists to come back to the Novus Ordo. Kasi pag pangunguros, the sign of the cross, tinitiktok pa nyo ni Jenisen Laugan. Yan si Mr. Laugan, he is in state of public sin kasi nag-live-in sila ni Elena Tongko. Hindi mo ba alam yan, Father Darwin? Huwag mong konsente yan. Tapos nag-iinuman kayo, nagtitiktok pa. Nag-iinuman kayo ni Alfie Angeles. Hindi na kayo nahiya. O dito, labag ka na dito. You're in state of mortal sin. Dapat magbago ka, Father Darwin. Huwag ka nang uminom. Pumunta ka kay Bishop Abbott. Magumpisal ka doon. Tapos maggawa ka ng public apology. At least man lang sa walls mo. Kasi doon mo in-upload yung mga pictures mo. Saka video mo. Kahit man lang 5 minutes na apology, magpakumbaba ka. Di, humble in heart, tapos mayabang pala. Bakit mayabang? Dinipinsa pa sa talata ng Biblia. Ito ngayon, kakalamanin mo ito, ang salita ng Diyos ni Yahweh, para sa mga pari sa Old Testament. Leviticus 10:8-13. Sasabihin mo, sa Old Testament pa yan, Brad Alvin. Kung mamaya, pupunta tayo ng New Testament, tingnan natin kung hindi ba consistent ang Biblia ukol sa mga pari na uminom. Kasi ang claim mo, si Kristo at mga apostol, umiinom. Kaya nang depensa nyo, ang lakas ng tindi naman ng apog nyo, Father Darwin. Hindi na kayo nahiya sa mga Katoliko, buong sanlibutan, Worldwide Bible Study. Tapos yan ang dinidepensa nyo sa Facebook at sa Bible Expo nyo. Kalaban kayo dito sa salita ni Yahweh. Sabi dito, pag kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan upang kayo'y huwag mamamatay, magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi. If you are in a state of mortal sin, alam mo yan, Father Darwin, nandyan yan sa mga batas nyo sa pare. Tapos nagmisa ka, you make a sacrilegious mass. Kung ibang tao na nanguminyon din sa misa, tapos alam na ganun ang estado mo, halimbawa, nalasing ka the night before, hindi ka naumpisal. Hindi pwede, direct to God ka, maumpisal ka sa obispo mo, tapos nagmisa ka early morning, tapos alam na mga sakristan mo at mga lay minister at mga kantor at katikista at mga lektor na ikaw pala ay nakainom last night, nalasing ka, you're in a state of sin, tapos hindi ka pa nangumpisal. Pag nanguminyon sila, they also receive that sacrilegious mass. Mga traditionalists, alam yun eh, may mga dokumento silang ganun. Kaya ang style mo, wala kang kaiba sa mga mason eh. Tapos tinuturo mo, dinogmatize mo yung pagdidepensa mo sa pag-inom ng alak, kalaban yan sa Biblia. Hindi ka na natakot at nahiya na pari ka. At upang inyong malagyan ng pagkakaiba, ang banal at ang karaniwan, o ayan, iba yung banal na wine sa misa, yung mumpo. Iba din yung karaniwan, the ordinary wine outside of the mass. At ang karumaldumal o karumaldumal ng alak na nasa labas, bawal yun sa pari, para sa pari, at nang malinis. At upang inyong maituro sa mga anak ng Israel ang lahat ng palutuntunang sa kanila'y sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Kaya ito din, this is encouraged in Israel not to drink wine. Hindi lang sa pari, kundi sa buong bayan ng Israel. Ipatuturo to. Talatang 11. Again, Leviticus chapter 10, verse 8-11. In the times of the prophets, it is repeated in Ezekiel chapter 44, verse 21. Ito naman si Father Darwin, sigurado ako nito, hindi ito maghihingi ng paumanhin at apology sa publiko, kahit man lang written sa Facebook niya. Ang tindi ng pride nito tapos tatak humble. Naalala ko, may santo nagsabi si Monsignor, bago lang siya fiesta the other day, sinabi ni Saint Jose Maria Escriva about wine.
na wine is not good for priests. Wine cannot sanctify us. Yan ang sabi ni Monsignor Escriba. Ang alak daw, hindi nakakabanal sa tao. Muntakin niya, sabi ng santo, ang alak daw, hindi nakakabanal sa tao, tapos inom tayo ng inom. Parang normal yan, tapos idepensa pa natin. So we are promoting drinking wine. Ikalaban natin si Monsignor Escriba. Wine is not good for priest. Hindi na maganda para sa mga pare. Pare ka, Father Darwin, good pala sa'yo. Inom ka ng inom ng beer, good pala sa'yo. Kalaban ka na naman ni St. Jose Maria Escriba, mga Katoliko. Si Monsignor Escriba, na santo na ngayon, nandun na sa langit. That wine is not good for priest. And that wine cannot lead us to holiness. O ito si Father Gitgano na nagtatalata pa ng Biblia, wrong interpretation naman. Kayo ni Wendell Talimong, tinulungan pa kayo ni Paul Alima at ibang mga CFD dyan, ng Timaria, mga CFD Bohol. Mga lasinggo yata itong CFD Bohol, mahilig itong mag-inom malakas ito uminom. Kaya dinidepensa nila sa Biblia kahit wala sa Biblia nababasa. Tapos pinaratangan pa si Kristo at ang mga apostol na umiinom ng alak. Umiinom ng alak si Kristo at ang mga apostol. Let us read the Bible later. Ezekiel 44:21. Another verse in the book of the prophet, sabi dito. Sa talatang versikulo 15, 21, ang mga kautusan tungkol sa mga saserdoteng Levita na anak ni Sadok. Ito naman, mga saserdote ng mga Levita, anak ni Sadok. Ezekiel 44:15, 21. Ngunit ang mga saserdoteng Levita na mga anak na lalaki ni Sadok, na nag-iingat ng katungkulan sa aking santuaryo, nang ang mga anak ng Israel ang magsiwalay sa akin, sila ay magsisilapit sa akin upang mapangasiwa sa akin, at sila ay magsitayo sa harap ko upang maghandog sa akin ng taba at ng dugo, sabi ng Panginoong Diyos. Sa talatang 21, niiinom sila ng alak ang sinumang saserdote, pagka sila ay magsisipasok sa lalong loob na looban. Napakaliwanag dyan Hindi dapat daw uminom ng alak if you are a minister of the altar. In the Old Testament, this also holds true with the priesthood of Christ and the apostles, of which Father Darwin is also a priest of the Roman Catholic Church, kasi yun ang claim natin kahanay tayo sa pagkapari ni Kristo. Ezekiel 44:21. Ibig sabihin, Father Darwin, si Kristo at ang mga apostol na alam ang batas at ang mga propeta, yung Leviticus 10:8-13, at ito Ezekiel 44:15-21. Hindi to alam ni Kristo. Binawali-wali ito ng Panginoon Kristo at ang mga apostol. Basahin natin dito sa Mateo 5:17-20. Kung wala bang, hindi ba to mahalaga ang sabi ng batas ni Moises, mga apostol, at ang mga sabi ng mga propeta? Mateo 5:17-20. Huwag ninyong isiping, sabi ni Kristo, ating Panginoon, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Napakaliwanag dyan, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok, isang kudlit sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitlitang mga utos na ito, kung para sa inyo maliitong utos ng mga pari, dapat hindi umiinom ng alak na secular outside wine of the mass wine, of the holy wine, which is given by the Lord for praise. Ibig sabihin pala, sinusuway yung minamaliit yung utos ng Diyos. Leviticus 10:8-13, Ezekiel 44:15-21, at dami pang talata ng Biblia. Sabi ni Kristo, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ngayon sa mga tao, ito yung ginagawa niyo, Father Darwin. Sinuway niyo itong makaliit-liitang utos sa mga propeta at sa batas ni Moises. Tapos itinuro niyo sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kaliit-liitan ka lang sa kaharian ng langit, tapos dito magmamamalaki ka, feeling ka ng magaling at feeling sikat ka na kasi marami kang followers, 20,000 Catholics. Itinuturuan mong ng mali Tapos dinidepensa nyo, dapat humingi ka ng patawad sa publiko, hindi sa akin kundi sa Roman Catholic Church hierarchy, lalo na sa bishop mo, mangumpisal ka doon. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tawaging dakila sa kaharian ng langit. O gusto mong maging dakilat, ipagbawal mo sa sarili mo na uminom ka ng alak. Yan ang sinasabi sa Biblia, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Napakaliwanag dyan.
Kasi kung God will allow the priest, Old and New Testament, they will lose their judgment. Kaya nga, inom, lalo na pare, i-encourage din sa Diyos na ang laiko lumihis din sa pag-inom ng alak. 5, talatang 11 hanggang 13. Isaiah chapter 5 verse 11 to 13. Sa aba nila na nagsibangong umaga sa umaga upang sila makasunod sa nakakalasing na inumin, na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi. Nagbijoke kayo gabing-gabi, kayo ni Alpha Angeles uminom kayo, tapos kumakanta pa kayo, ang kanta pa yung pang jeep talk sa kanta. Nandiyan naman ang video in-upload yan ng MCGI, Members Church of God International. Hiyang-hiya ako pagkakita ko kayo ni Alpha Angeles, nag-video kayo, pag ganun-ganun ka pa. Tapos ang daming beer doon sa mesa. Tapos yung kanta niya, yung may sabi na, Lola, pahingi naman ng pangtoma. Yung ganun ba? Rock and roll yun Hindi yung dapat sa pare na ganun You become unholy pag kinakanta mo mga kantang ganun. Masama yun na kanta. You are encouraging drunkenness dun sa kantang yun. Dito sa Isaiah 5:11 hanggang 12, sa aba nila na nagsibangong umaga sa umaga upang sila makasunod sa makalasing na inumin, na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila, at ang alpat ang biola. Ito yun, ginagawa nyo. Ang pandereta, ang flauta, at ang alak ay nanga sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinakundangan ng gawa ng Panginoon o ginunita man nilang gawa ng kanyang makamay. Kaya't ang nasok sa pagkabihag, sa kalatan sa kaalaman, at ang kanilang marangal na tawin na nagugutom, at kanilang karamihan na nangahandusay sa uwaw. Isaiah 5:11-13. Kaya yung apologetics mo, mga mali-mali yung mga sinasabi mo dyan Nagdadala ka pa ng kodigo. Halata, hindi mo alam may kodigo ka, may computer pa, may tagabasa pa, may assistant ka pa. Pare kang tao tapos nag-apologetics ka. Kaya ka siguro hindi binigyan ni Bishop Abito ng written delegation. Kasi hindi pa satisfactory yung apologetics ministry mo, tapos gusto mo mag-international. Ibig sabihin, nagpapasikat ka lang. Anong kaibahan mo ka, Mr. Sirano? Nagmamarunong. Ikaw halata, nagmamarunong ka rin Dapat tumulad ka sa akin na Biblia lang tapos walang kodigo. Ikaw, dami mong kodigo dyan, may computer ka pa, may nakalista ka pa siguro sa papel dyan, may assistant ka pa, may tagadikta ka dyan sa'yo kung anong salata. Marami kang katulong dyan sa programa mo. Di ba ganyan mga kapatid ko mga Katoliko, huwag sana kayong magalit sa akin kasi katotohanan to. Ayaw nyo ng katotohanan Ibig sabihin mga kapatid kong Katoliko at hindi Katoliko, masama na talagang panahon ngayon. Humahanap na ng mga maestro na gusto nilang kakalikutin yung tenga nila para lang sila maging masaya sa buhay. Maraming Katoliko nasisiyahan dyan sa aral ni Darwin Gitgano na si Kristo at mga apostol umiinom ng alak kasi nang-encourage yan ng mga manginginom. Mga lasinggero, okay dyan kasi pwede pala pare nga, yan dinidepensa nga si Kristo at mga apostol umiinom, pare umiinom, o di mga CFD umiinom, di iinom din sila. In-encourage yung paglabag dito sa mga kautosan Leviticus 10:8-13, Ezekiel 44:15-21, Isaiah 5:11 hanggang 12 hanggang 13. Hindi na kayo nahiya sa Diyos. Dito sa mga pari din to dito sa Oseas 4:11, the book of the prophet Hosea chapter 4. Nabilis ko lang na buklat this is given by the wisdom of the Holy Spirit. Bakit nabuklat ko kaagad? Ang kapal nitong Bibliang ito, Oseas 4 talatang 4, huwag makipaglaban ang sinuman o sumuway man ang sinuman, sapagkat ang iyong bayan ay gaya makikipaglaban sa sacerdote. O sa talatang dito sa 11 sa baba, at mangyayari na kung paano ang bayan gayon ang saserdote, at aking silang parurusahan dahil sa kanilang mga lakad, at aking gagantayin sa kanilang mga gawa. Isa na tong gawa ang pag-iinom. Pare ka, kaya tayo na COVID kaya tayo na COVID dahil sa mga paring tulad nito ni Darwin Gitgano. COVID nag-iinom. Palang sineselebrate mo, Father Darwin, ang COVID.
Sabi ng sakristan mo at ibang mga kasama mo dyan sa kumbento, may stock ka daw ng beer dyan sa, at mga wine dyan sa refrigerator mo, bukod pa dun sa labas, sa silid mo. Tapos iniinom mo yan, pinainom mo mga CFD at ibang kasama mo dyan. You're encouraging, basahin mo itong Biblia, Isaiah 4, talatang 4, versikulo 9 hanggang 11. At aking gagantiin sa kanilang magawa, at sila'y magsisikain at hindi mangangabusog. Sila'y magpapatutot at hindi dadami, sapagkat sila'y nangawalang bahala sa Panginoon. Ang pagpapatutot at ang alak at ang bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Ang aking bayan ay humingi ng payo sa kanilang tungkod, at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila. Napakaliwanag dito hanggang talatang 11, ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Yung alak, nag-aalis yun ng kaalaman, sabi dito sa Biblia. Tapos, iniinom nyo. Unang Hari 11.4, ganun din dito sa Unang Hari 11.4 Kasi may mga hari umiinom ng alak. Puro to Old Testament, pero tinutupad din to ni Kristo sa Matthew 5:17 hanggang 20 kasi isang katuparan ng buong kautusan ng Diyos mula kay Moises hanggang sa mga propeta, hanggang sa huling propeta. Kaya nawawala nga talaga ang tamang paghukom ng mga parit, mga sisurit, mga hari pag umiinom ng alak. Unang Hari 11.4, sapagkat yung mangyari si Solomon ay matanda na ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoong niya Diyos, na gaya ng puso ni David sa kanyang ama. O ayan, gumagawa si Haring Solomon ng mga karumol-dumal, pati ng pag-inom. Yun ang footnote dito sa Oseas Kapitulo 4, versikulo 4, versikulo 9 hanggang 11. O ito si Propeta Daniel, umiinom ba ng alak? This is also a type of the priest in the New Testament. Itong sunod ni Kristo at ang mga apostol. Daniel Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 15. Daniel chapter 1, verse 5 to 15, ang dating Biblia. At ipinagtakda ng hari na sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. O alak pa ng hari ito ng Babylonia ni Nabucodonosor. At sila'y kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niya ay mga katayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel, o sa hanay ni Huda, yun ang hanay sa pagkapari ni Kristo, sa hanay ni Huda. Ayon sa Hebrews 7:11 hanggang 14, Hebrews 7:11 to 14. Sila Daniel sa hanay ni Huda. Mga anak ni Huda, si Ananias, si Misael at si Azarias. Umiinom ba sila ng alak ng hari at pati ng ibang alak, ng uri ng alak? Lang sila ng pangulo ng mga bating kay Daniel ang pinangalan kay Beltesar, at kay Ananias ay Sadak, at kay Misael ay Mesak, at kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasya ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man sa kanyang iniinom. Hindi magpapahamak si Daniel. Kung mabuti pa yung alak sa hari, hindi sana sasabihin ng Biblia ni Daniel mismo na propeta, na pare, na makapapahamak ang alak. Makunti o marami na makakapahamak, sabi dito ni Propeta Daniel, o sa alak man sa kanyang iniom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya huwag mapahamak, o huwag siya mapahamak sa alak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo at ng mga bating. Tingnan mo ang Diyos, pag disiplinado kang pare, binagbawalan mo sarili mo ng uminom ng alak, kahit paalak ng hari, tulad ni Daniel at ng kasama niyang 3 na mga anak ni Huda, no? Mga anak ni Huda, mga kalahi ni Huda. Bibigyan ka ng blessing ng Panginoong Diyos, bibigyan ka ng lingap at habag. Pakinggan mo naman, Father Darwin Gitgano, ang talata ng Biblia. Huwag kang ma-pride kasi tinitingnan mo si Brad Alvin Gitamundok Yan ang problema sa iyo Ma-pride ka, hindi ka tatak proud CFD. Si Ministerio Escriba says, anyone who says he is humble is not humble. Huwag mong sabihin, huwag mong ilagay doon tatak humble in heart CFD. Kasi sabi ng santo, kung sasabihin mo, ipangalandakan mo sa buong mundo na, halimbawa ko si Brother Alvin, sasabihin ko, o mga kapatid kong katulog ko, I am a very humble person. Ibig sabihin, sabi ng santo, I am not humble, I am proud. Mayabang ako, nagyayabang ako sa humility. Humility should not be preached or through by claiming it yourself. Let other people notice that you are humble. Huwag mo itatak yan na itatak si humble in heart. Ibig sabihin, kung hindi ako kasama mo, mayabang ako, tapos ikaw ang humble. Lumabas ngayon sa sabi ng santo, anybody who claims to be humble is not already humble. Ikaw pala yung mayabang Ako, I never claim to be humble. Hindi ko naisip o naalala na
nag-post ako sa Facebook that I am a humble apologist. Walang ganun, natataksi if di ako humble in heart. Kayo, ang galing nyo magpakilala na humble kayo para ipalabas nyo sa mga tao, kami ni Brad Ramon, mga mayabang. Tapos kinakorek, ikaw nga ang mali, nagyabang ka sa iyong kasalanan. Darwin Gitgano, nagyabang ka sa iyong kasalanan, sa iyong kamalian, ayaw mo nga mag-retract Pati yung pangalan na Team Maria, babasa ako ng True Devotions to the Blessed Virgin Mary ng isang santo. Nilabang Team Maria ng Maria, Maria ng Maria. Walang hindi ba lang TV Santa Maria. Dapat nga i-correct din yung TV Maria kaya nga walang blessing dyan sa Diyos. Ganun yung Team Maria ninyo. You're not blessed. Your program is not blessed. Kasi marami ng makatoliko ayaw sa'yo kasi iniiskandalo mo dyan sa pag-iinom mo. Tapos dinidepensa mo pa sa Facebook. Marami nag-report sa akin, Brother Alvin, bakit si Padre Darwin Gitgano dinidepensa yung pag-inom ng alak? Sana huwag na lang yun i-discuss. Pinapalaki pa nilang issue. Pinapalabas. Mali yung MCGI sa paninindigan sa Biblia na si Kristo at mga apostol umiinom kaya sumusunod sila Darwin at mga CFD Bohol. Nakakahiya kayo dyan. Tapos kinukorek kayo namin ni Brad Ramon, kami ang mayabang. Tapos kayo humble in heart. O dito sa Biblia, kayo ang humble dito. Galit lang kasi ako dyan sa mga maling paninindigan na yun kasi sa Biblia, mga propeta galit Saan ka makabasa ng mga propeta dito? Pinagtulungan nga sila ng buong bayan ng Israel. Kasi they condemn many things. Tulad ni Propeta Daniel, ayaw uminom ng alak kasi nakakapahamak. O yun talaga ang humble of heart. Ayaw uminom ng alak kasi nakakapahamak. Sabi ng Biblia, salita ito ng Diyos. At sinabi ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin. Sapagkat bakit niya makikita ng inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong makasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Nang magkagayo sinabi ni Daniel sa katiwala na inhalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, ipinamamanhi ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. O tubig lang na mainom, ang inom ng mga pari sila Daniel, mga propeta. 4 sila ito katao. Ito ang modelo ng Katoliko. Ito ang modelo ng Santo Papat ng Obispo. Kahit mag-showdown tayo, puntahan natin Obispo. O kahit si Bishop Abitoy, basahin natin talata to, Father Darwin. Tapos mamili si Bishop, ito ang modelo sa inyong mga pari, lalo na kanyang mga pari at mga obispo. O yung pag-inom ng alak na nakakapahamak, sabi ni Daniel dito na propeta. You cannot refute this anymore. After this, wag na kayong mag-rebuttal sa akin kasi pag nag-rebuttal kayo, I will challenge to a national public debate. Pupunta ako dyan sa Loon Bohol, dyan tayo magdidebate sa kumbento mo, Father Darwin Gitgano. I will go to Bohol kung wala na ang COVID, kung pwede na. At magdidebate tayo, tindigan nyo talaga yung paninindigan yung mali. Hindi ayon sa nakasulat sa Biblia at ayon sa turo ng simbahang Katoliko. Kasi ang Biblia, we claim this is a Catholic book. Tapos nilabag nyo dito mga letra po letra sa Biblia. Tapos sabihin nyo, you are humble in heart. You are not humble in heart. You are proud in heart. Proud as the devil, as Satan. Na magkagayo sinabi ni Daniel sa katiwala na hilal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, ipinamamanhi ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagayoy masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo. Meron bang alak? Wala. At ang mukha ng mga binata na nagsikain ng pagkain ng hari at ayon sa inyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa gayoy dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila ng 10 araw at sa katapusan ng 10 araw ay nagpakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya pala siguro, Father Darwin, hanggang ngayon maliit ka pala na tao Tapos medyo payat ka, hindi ka na tumaba. Siguro may mga sakit ka na rin dahil dyan sa pag-iinom mo. Delikado na yung kidney mo, masira yan Pati yung bituka mo sa kakainom, nakakapahamak nga, sabi ni Propeta Daniel. Mga gulay nga ang kinakain nila at tubig. Sana kumain ka ng gulay. Tapos huwag ka nang uminom ng alak. Humingi ka ng apology sa Facebook at magumpisal kayo kay Bishop Abitoy sa iskandalo na ginagawa mo dyan. Tapos may video ka pa, nakuha pa ng mga MCJ at Iglesia ni Cristo at mga protestante na nakakahiya Napunta na sa YouTube at sa Facebook. Hindi yan mabubura, forever and ever na yun, Father Darwin Gitgano. Kaya kayo forever and ever na yun sa YouTube. Kahit hindi mo sinadya yan o hindi mo intention kasi makita kasi sa larawan That is the scandal itself, ang larawan, pati yung pagtitiktok mo. Kahit ang intention mo, hindi mo gustong paging kakatawanan yung pagkatuwaan yung pagkukuros.
Yun ang sa puso mo. Pero yung act mo mismo, that is a sacrilege against the sign of the cross, because the sign of the cross is a holy act of the church. It is a basic prayer of the church addressed to the Holy Trinity. Tapos tinitiktok ni Jenisan Laugan, ni Edgar Laugan, na nag-live-in kay Elena Tongko. Hindi ka na nahiya, Darwin Gitgano. Tapos sasabihin mo, mayabang ako, yung nagbabasa lang ko ng talata, kinukorek kita. Dapat nga kung humble ka, nagpapakorek ka. Hindi na i-depensa mo ito. I-depensa mo ito ngayon sa MCGI. Tapos ngayon kay Brad Alvin Kitamundok, Chief Roman Catholic Apologist, i-depensa mo ulit. Sige nga, magdebate tayo. Call my number, 0916-392-4610. If you are man enough to defend your proposition na umiinom si Kristo at ang mga apostol ng alak, at yun din normative sa yung mga pare sa simbahang Katoliko, pati si if that laiko, in-encourage yung simbahang Katoliko the consumption of alcohol, then titindigan ko yan. You are the affirmative dyan, ako ang negative. I will negate you in national public debate. Hindi ka manalalon sa akin, Father Dario, alam mo yan eh. Kulang ka ng mga talata ng Biblia, nangungudigo ka nga lang eh. Nahiya din ako dyan sa programa mo. Mga Katoliko dyan, nahiya. Brad Alvin, bakit si Father Darwin may kudigo, may mga katulong, may computer. Minsan nagtatagal pa kay sinisilip pa yung talata pa magsulti. Hindi mo nga masabi yung loob ng verse. Hindi tulad ko, masasabi ko yung loob ng verse pag alam ko. Parang lalabas yung verse, kinopya mo sa talata sa Biblia, hindi mo pala alam ano ang laman nun. Pare ka, tapos World Bible Study. Hindi ka pa nga pwede mag World Bible Study sa apologetics kasi kulang ka pa. Dapat ngayong taon na to, nag-aaral ka pa. Hindi ka naman marunong mahiya. Tapos pare ka, dinadala mo ang buong simbahang Katoliko, pati Santo Papa at Obispo, pati Obispo mo dyan. Gusto mo magkaabutan tayo kay Bishop Abitoy, ilalahad ko ito. Ang dami mo ng atraso dito eh. Pati itong pagkukorek ko, gagawin mong atraso ko ito sa'yo, atraso mo din yan, dagdag na ng atraso yan. Patutunayan ko kay Bishop Abitoy, ikaw ang mayabang dito at mapagmataas, hindi ka team humble of heart. 30 days from now, pag hindi ka naggumawa ng public apology dyan sa Facebook account